Superhero nga ba o serial killer? Halika't balikan natin ang kwento ng isang babae na tumulong sa maraming kababaihan. Noong panahong wala silang boses, wala silang kalayaan, at tanging pader lang ng kanilang bahay ang saksi sa kanilang mga iyak at bighati. Siya si Giulia Tofana. Isinilang noong 1620 sa Palermo, Italy. Isang ordinaryong babae na naging tanyag sa isang bagay na hindi pangkaraniwan, ang lason. Hindi basta lason, kundi isang likidong walang amoy, walang lasa, at halos kamukha lang ng tubig. Tinawag itong Aqua Tofana. Ipinagbili niya ito hindi bilang lason, kundi nakatago sa anyo ng beauty water, pampaputi, pampakinis, isang cosmetic serum na nakalagay sa maliit na boteng may tatak na mana of Saint Nicholas of Bari. Kaya kung makikita mo noon, iisipin mong banal na tubig lang ito, hindi isang nakamamatay na lihim. Gawa ito mula sa arsenic, lead at belladonna. Ilang patak lang. Sapat na upang tuluyan ang buhay ng isang lalaki. Ngunit hindi ito biglaan, unti-unti nitong pinapahina ang katawan hanggang magmukhang natural causes ang ikinamatay. Bakit nga ba may mga babaeng bumibili nito? Noon, sa Italia ng ika-17 siglo, wala kang karapatang makipag-divorce kung ikaw ay babae. Itinuturing kang pag-aari ng iyong ama, ng iyong asawa, o ng iyong kapatid na lalaki. Kung ikaw ay sinasaktan, wala kang pwedeng lapitan. Kung tatakas ka, pwede kang habulin at kaladkarin pabalik at walang makikinig sa iyong daing. Marami ang naipit sa sapilitang kasal at dumaranas ng matinding domestic abuse. Kaya para sa ilan, ang Aqua Tofana ang naging tanging paraan upang makalaya. Isang lihim na network ang binuo ni Giulia, kasama ang kanyang anak, mga apothecary, herbalist at mga midwife. Sila ang nagbebenta ng lason, palihim na ibinibigay sa mga babaeng desperado ng makatakas sa impyernong buhay. At sa loob ng mahigit 50 taon, naging matagumpay ang kanilang operasyon. Ngunit tulad ng lahat ng lihim, hindi ito nagtagal. Isang babae ang nagdalawang isip. Sa takot at sa banta ng kanyang asawa, ibinunyag niya ang sikreto. Nahuli si Giulia Tofana at matapos ang matinding interogasyon at ayon sa iba'y matinding torture, nadiskubre ang buong operasyon. Lumabas sa investigasyon, mahigit 600 lalaki ang napatay gamit ang Aqua Tofana. Dahil dito, hinatulan siya ng korte ng kamatayan kasama ang ilan sa kanyang kasamahan. Ngunit ayon sa ibang tala, siya raw ay nakatakas at namatay na lamang ng payapa habang natutulog. At dito nagsisimula ang debate. Para sa lipunan noon, siya'y isang kriminal. Ngunit sa makabagong panahon, siya'y tinitingala bilang simbolo ng paglaban ng kababaihan. Isang superhero laban sa mapang-abusong sistema. Kaya, ikaw? Kung buhay ka noong panahon ni Giulia Tofana, ano ang tingin mo sa kanya? Superhero ba siya ng kababaihan? O isang serial killer? Hanggang dito na lang ang kwento ni Giulia Tofana. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat.